Chavit Singson at Karen Davila nagkasagutan sa isang interview. Ba't mo naman kasi pinagpipilitan, Karen Davila? Ginagalit mo si Manong, Manong Chavit eh. Ginagalit mo si Manong Chavsi. Ayan tuloy. So ito nga may isang interview si Chavit Singson na parang medyo napipikon na dito kay Karen Davila. At itong si Karen Davila naman ay ang mga tanungan kay Chavit Singson, kay Manong Chavit, talagang pangdidiin. Oo, pangdidiin talaga kay Manong Chavit na parang may gustong palabasin. So itong si Manong Chavit ay medyo parang napikon na. At ayan yung mga pag-uusapan natin. Masaya to. Breaking news to breaking news. So dito muna tayo sa mga photo. Oy, Pres Bongbong Marcos kuha ng 43%. Hanggang ngayon kulelat ka pa rin. Nung botohan, kulelat ka. Tapos ngayon, kulelat ka pa rin. Pero mo nung botohan alam nyo ba na may source of income tayo? Source of income na etong si Bongbong Marcos ay nakakuha lamang ng 18 million vote nung halalan nila ng 2022. At ang legit ho doon, yung 33 or 30 million vote ni Vice President Sara Duterte. So totoo nga talaga yung balita na minanipula ni Lisa Araneta Marcos yung nangyaring botohan para hindi kahiya-hiya kay Bongbong Marcos. Oo, tignan nyo, si BP Sara ngayon ay mayroong 53%. At sinasabi nga nila dito, tawag dito, bumagsak daw ang rating si Vice President Sara Duterte. Di ba kayo naaawa dito? 48, tapos 48 na nga lang, naging 43 pa. Ito kahit pa paano, 61, naging 53, walang problema yun. Walang problema. Tsaka, yung ratings na yan, hindi naman kami umiiyak dyan eh. Ang umiiyak dyan yung mga tanso vlogger. Sila yung mga umiiyak dyan sa ratings na yan. Kesyo fake daw, fake. Putang ina. Si Marcos Jr. nakaupo ngayon eh. Siya may hawak ng kapangyarihan. Tapos, isasabihin nyo, fake news yung mga ratings. Sa inyo nga, walang niya eh. Tawag kayo yung nag-fake news ng ratings. Talagang pang international convergence yun eh. Parang pang kabilang planeta eh. Parang doon nyo ginawa yung survey sa planetang Mars. Kinausap niyo yung mga alien doon. At dito nga, eto, si President Marcos ang pinakamalaki nating problema sa bansa. Siya ang unang dapat matanggal, sabi ni Congressman Kiko Barsaga. Alam niyo, totoo to Kasi eto, una-una, yung mga nangyayaring korupsyon ngayon, hindi yan mangyayari kung matino at maayos ang presidente. Kaso, anong gagawin natin kung ang presidente ay isa din sa namumuno ng korupsyon? Wala talaga tayong patutunguhan yan. No? Talaga pupulutin tayo sa angkungan yan. Kagaya ng sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. So kung gusto nyo matanggal ang korupsyon, mawala si Martin Romualdez, mawala si Saldico, mawala ang mga makakaliwa, ang mga dilawan na hanggang ngayon nangungurap sa bansa natin, tanggalin si Marcos Jr. Sa ngayon ako dito sa sinabi ng batang to. At meron pa ditong isa, sabi dito ni Auntie Claire, ni Yusek Castro, wala sa dugo ni PBBM ang kumampi sa mga magnanakaw ng pondo ng bayan. So, ibig sabihin, wala sa apelido, hindi pala kamag-anak ni Marcos Jr. si Saldico. Hindi niya pala kamag-anak yun, no? Ngayon lang kami na-inform. Hindi pala kamag-anak ni PBBM si Saldico, kaya naman pala. Hindi kasi alam mo kung ba't hindi kamag-anak ni Romualdez si BBM.
Kasi si BBM, anak talaga yan ni Joma Season. Anak ka dilo. Tingnan nyo ngayon, di ba? Yung tawag dito, yung mga makakaliwa. Asan yung mga makakaliwa ngayon? Di ba nasa gobyerno? Di ba? Inadapt niya lahat. Di ba nung panahon ni Cory Aquino, pinalaya niya sila Joma Season? Di ba? Pinalaya niya sila Joma Season at ginawang free ang mga makakaliwa sa gobyerno noon. Ngayon, ginagawa ulit ni Marcos Jr. yun. Kaya nga itong si Marcos Jr., malamang sa malamang tatay nito, si Joma Season. Mahal na mahal niya ang mga NPA. Tingnan mo si Castro Lipad. Yung tsahin nito, yung kakambal nito, yung kamukha nito. Si Franz Castro. Convicted na yun pero malaya pa rin. 'Di ba? Ganun kalupit. Saan ka nakita? NPA ka na, convicted ka pa, pero mahal ka ng presidente. Ganun yun eh. By the way, dito tayo sa naging sagutan ni Karen Davila at ni Manong Chavit Singson. Ewan ko kung ano yung mga tanungan dito. Siguro yung etong si Manong Chavit dahil against nga na naman ito kay Marcos Jr. Mukhang pinapatrabaho na rin, no? Mukhang ginigera si Manong Chavit ng ibang mga tawag dito ng ibang mga mainstream media. Ito, panoorin ho natin itong interview kay Manong Chavit, ex Ilocos Sur Gobernador. Oo, so panoorin natin. Contractor of an unfinished diversion road in the province. According to DPWH records, the project was awarded to Satrap Construction back in 2017 and it's been allotted 577 million pesos. We have with us now former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Good morning to you, sir. Good morning. I'm glad you brought that out. That diversion road has no funds, so they stopped the construction. Last year, they only gave 100 million plus. Now it's done already, no more funds. We don't have that kind. If that's true, I'm going to go to jail. I just asked the regional director of Region 1 Okay. and Satrap officials. They don't have no more funds for that project. You give us funds, we'll finish this right away. All right. Well, first of all, ito, Tagalogin na lang natin para mas makaintindi, no? Ito po tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers. But, parang sinabi mo, Karen, na hindi nakakaintindi na English si Manong Chavit, Sabi ka, Okay. So first of all, Satrap is a construction company that won the bid, just to clarify. And you own Satrap. You own the construction. Yes, but a long time diverse already because when I was the governor, even if now we didn't go back because we let our engineers do all the work. All right, but at the end of the day, this is... They can examine it. It's easy to examine all, not only that project, all the project of Satrap we're willing. If they can find any substandard, I'm willing to go to jail and manage the officials of Satrap. Okay. We don't have advantage of any of our projects. Okay, just a few questions. Let's start with this first. So, first, the bypass road is not finished. Hindi pa tapos hanggang ngayon, correct? Yes. Okay. Ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa bypass road? Konti na lang. Kung bigyan kami ng pondo, matatapos ka agad. Sino ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo or ang probinsya? No, ang gobyerno magbibigay ng national government magbibigay. Walang pondo. parang ang tanga naman ng tanong ni Karen Davila. Malamang gobyerno magbibigay nun, Karen.
Ang So ang tanong ko, sir, ito, nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman ng pondo para tapusin ang kanilang pet projects, no, whether ghost or real, sa kanilang distrito. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Tinanong ko na, 100 lang daw ang binigay. 100 milyon. 100 milyon, tinapos na nila. Natapos na nila, kulang na ng pondo, wala nang pondo. We are all eager to do that, but walang pondo. Tinanong ko lang yung regional director, wala nang pondo. Bigyan nilang pondo, matatapos ka agad yan. Unlike other provinces na paborito nila, magkapakadaling pondo. Alright. Ang proyektong ito, the total was roughly 727 million. Tama po, sir? Hindi ito totoo yan. Magkano Hindi, yung... portion by portion ang pinagbigyan. Exactly. But the total project cost was 727 million? No, mahaba yan, kanya-kanya portion ng ano. Ang nakuha ng satrap, konti lang, naitrabaho na nila. Hindi, total nga yun na Manong Ted eh. Manong Chavit eh. Parang may nagsasalita. Doon siguro sa kanila yan. Oo, medyo mahirap interviewin si Manong Chavit din eh, no? I'm willing to go to jail. All the officials of Trump, jail them kung may kalukuhan mangyari doon. No, it's a diversionary tactic. Ako binubugbog dahil ako nagsasalita. No, the reason I'm asking this is just for record purposes. How much was the project cost of the bypass road? I don't know because I'm not there anymore. It's been done by satrap and di ko sila pinapakialaman. Basta sinabi lang na ubus ang pondo yan, wala na kami may trabaho. No, the reason I'm asking is based on the project cost, magkano ang allegedly hindi pa binigay para matapos ang proyekto, sir? Hindi ko alam dahil hindi na ako nakikialam. Ang tinanong ko lang, bakit hindi natapos yan kako? Naubos na po yung pondong binigay ng gobyerno, sabi nila. They can investigate it. Okay, so kung hindi nyo alam, then why are you speaking right now? You're not a public official anymore. So why are you... Tinatanong ka ko, satrap sa akin daw. May punto si Karen, pero kahit naman din sino pwede magsalita kahit hindi government official. No? Kahit hindi government official, pwede ka magsalita doon. Hindi porket hindi ka government official, hindi ka magsasalita. So parang may punto si Karen na palyado siya. Sa amin doon, pero nag-divest na ako. So sino ngayon? Sino ang may-ari ng satrap? Because kami ang may-ari doon yan, pero nag-divest na kami lahat. No, who is kami? Because it says records that Satrap Construction is still part of the Louis Chavit Singson Group of Companies. Is this correct? Yes. Okay. Group So that's a fact. Ang anak niyong babae po at ang manugang niyo ang nagmamay-ari more than 50% of Satrap? Wala sila ko, wala na. Wala na. So sila po may-ari? For mga diversionary tactic itong ginagawa nila. Alright, it could be diversionary, it could be, but then the point is who owns Satrap? I founded Satrap long time ago. Okay. Dahil kami lang who owns Satrap today? Today, yung mga tao ko na, like for example, other companies, like our radio station, kung anong kikitain nila sa kanila na lang. Oo. Ganoon din ito, pag nawala sila ng project, sweldo ng mga tao lahat yan. Okay, so you're saying this out in terms of practice, but what do the records show? Kasi what you're saying is in terms of practice, sa kanila na yan, kung anong kitain dyan, sa mga tao mo na yan. Pero the records still... The record will show na kung anong kinita nila, nandun pa rin. They can audit it. But do the records show that Satrap is still under the Louis Chavit Singson Group of Companies? Wala na kami pangalan. Wala na. At saka, there's nothing wrong kung hindi probinsya yung project. There's nothing wrong. Kung punto namin, yun ang masama.
Well, the issue really, of course, given all the flood control projects, is that you public officials, whether congressmen or families or political dynasties, owning the construction company itself who bidded for the province's project. We have to bid dahil pangsweldo sa mga tao. We have to maintain our people. Yun lang. But wala kami natatanggap na malaki. Yung sinasabi nila na billion, wala yun. Sinasabi lang nila na meron kami mga 2 billion in 10 years, nakakuha raw kami ng 2 billion. 10 years, wala po yun. Makakuha kami 100 million lang. Compared kay Diskaya, 3 years term of the press of BBM, 31 billion kagad na nakuha. Yung mayor ng Ilocos Norte, konsehal pa lang, bawal na dahil konsehal, nagko-construct na solo niya yung construction. Yun ang pinili nilang pinalabas na mayor, binigyan kagad ng 6.5 billion. Anong pangalan po niya? Sir, pinapakita niyo na yung litrato. Anong pangalan po ng tinutukoy niyo sa litrato? The new mayor of Lawag, Brian Alcid. Sila si BBM, pinanalo nila. So nanalo siya, binigyan agad ng 6.5 billion. Kung meron kami gano'n, observe na namin, hindi kami nakatigil ng ganito. My father was a contractor. Ever since, meron kami construction. Pero kung masama, kung pundo namin, gagawin namin, yun ang masama. So ang tanong ko posible... But I mean, I think let's talk about the road, right? The road itself. Yes. Okay, you are no longer in public office, but shouldn't representatives of, frankly speaking, Ilocos Sur, shouldn't they be responsible for ensuring that that project is finished? Ganon ang mga congressman. Kailangan namin ng mga congressman to get projects for our province. Kung wala kaming development. Oo, pero I think at the end of the day, the 11-kilometer Vigan Bantay San Ildefonso bypass road should still be finished. Have you checked with the DPWH? Bakit sila tapusin? This is a major bypass road. Yes. Wala daw pondo, sabi nila. You can call now the regional director of Public Works and Highway. Wala daw po. Alam mo ito, Karen, puro diversionary tactic, blaming everybody. But if you want to, they can investigate me anytime. Kung totoo lang ito. Alam mo, diversionary tactic ginagawa. How come ni Diskaya nakakuha ng 31 billion in 3 years? Ngayon, sila, paborito nila sa Ilocos Norte, ang Diskaya and this mayor. Siya sabi ko lang, a leader should show your accountability, honesty, para pakita niya na malinis sila. Unahin ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, baskin na yung flood control, imbestigahin nila lang sa Ilocos Sur. But first, Ilocos Norte, para ipakita sa tao na talagang sincere ang presidente. Bakit yan? Hindi, tama naman yun talaga eh. Katulad na lang, alam nyo ito maputol ko lang kayo. Katulad na lang ni Pangulong Duterte, bakit naging kilala at bakit minahal ng taong bayan si Pangulong Duterte? Dahil inumpisahan niya ang magagandang ginagawa sa lungsod niya sa Davao. Ngayon, paano ka ba magugustuhan ng taong bayan paano ka ba talagang mamahalin ng taong bayan kahit wala ka na sa termino mo? Pagandahin mo yung lugar mo. Kaso, kagaya na sinasabi ni Manong Chavit, yung lugar mo sa Ilocos Norte, mukha ng basura. Ang daming pondo ng doon pero hindi mo iniintindi. Katulad na lang niya sa Tarlac din, di ba? Sa lugar ni Romualdez. Diba? So hindi binabalita yan hindi ibinabalita ng taong bayan yan, yung Tarlac tsaka Ilocos Norte. Hindi ibinabalita ng mainstream media yan. Pero yung Davao palaging binabalita, di ba?
yun yung pinupunto. Alam nyo, tama naman yun eh. At saka hindi yung pambabatikos. Payo ni Chavit Singson yun kay Marcos Jr. Payo niya yun, payo. Pasan ng Ilocos Norte. Bakit kasi sa Senate, yung pasan nila? So, divert lahat, blaming everybody para malayo kay Presidente. Lahat ng testigo, sinabi na, nagsalita na, nagbigay. Ang sistema nila, Karen, so you will understand. Sila naglagay sa pondo ng kanin sa Presidente lahat yan. Siya nagpagawa ng budget. Ang nilagay ng mula nung umupo si BBM, 545 billion, half a trillion ang flood control. Inumpisa nila yan pag upo pa lang hanggang ngayon. Hanggang di na mapigil yung mga kalukuhan, inunahan niya pero damay siya. Siya ang third biggest beneficiary as far as the Vizcaya is concerned. Number one, yung Occidental Mindoro. Number two, Bulacan, almost the same as Ilocos Norte. Nabugbog na nila yung dalawa, Ilocos Norte, wala pa rin. Ang sinahihingi ko lang, unahin nyo sila, unahin nyo kami, then tuloy-tuloy. Sinasabi nila, nandun yung Ghost Project. Nakita nila na wala doon, unahin nila. Nakita nila may mga Ghost Project, bakit hindi sila magdemanda? Ngayon, wala lang Senate hearing. Iba naman. Hindi iba nila para mapalayo si Presidente dyan. Ang style nila, binigyan si Vizcaya, maraming project. Then yung mga koleksyon, bibigay sa mga public highways official. Public official, dadaling kay Speaker at saka si Congressman Saldico. Then, dinadala na, nandun na sa tabi ng Malacanang, dinaliver. Hininto lang. Sinisiran pa kayo yung testigo. So, ang dali kitain eh. Napakadali. Bakit nila dinadali lahat? Nandun na. Idemanda nila. Binigay na kay Speaker. All right. Go ahead. Did you want to finish your thoughts, sir? Ha? May tatapusin niyo po ba yung sinasabi ninyo? Yes. Binigay na ang pera kay Speaker according to the witness. Tapos sinara na, wala na. Ano? Yung witness. Yun ang trabaho nila ngayon kung paano siraan yung mga nagwi-witness to discourage yung mga witnesses. Paano umabot sa mga Vizcaya yun kung wala silang contact sa mga yan? Paano nagkaroon ng project na gano'ng kalaki, mga Vizcaya? 31 billion ang project ng Vizcaya kung wala silang contact. So yun ang binagyan, yun ang nagbigay naman sa mga contractors and subcontractors. Sila nagkolekta, dinala sa mga officials ng Public Road and Highways. Sila naman nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez. According to the witness, saka sa Saldico. Okay. Now, deliver nila sa tabi ng Malacanang. Wala na. Binago na lahat. Alright. Tama naman yung sinasabi ni Manong Chavit dito eh. Kaya nga paulit-ulit din namin sinasabi na hindi magagawa ng mga kontraktor yan kung walang malakas na backer yan. So sino ba yung mga backer na yun? Eh di walang iba kundi sila Saldico at Martin Romualdez. Tapos ang masama dito, yung witness katulad niyan na Orly Gutesa, ginagawang sinungaling. Tapos itinuturo si Martin Romualdez na mastermind ng nakawan sa flood control. Pero siya pa yung itinuturing bayani ngayon. Eh siya ngayong gagawing state witness eh. 'Di ba? Nakakabobo lang. Okay, Governor, do you have any proof linking, number one, attacks against you to Malacanang? Because you're stating 2 points. What you're stating here is, in effect, this is a diversionary tactic to attack you by destroying you
with the unfinished bypass road. But the truth of the matter, if we go to the project, it is unfinished. As finished, walang pondo eh. Okay. Walang pondo. I'm willing to go to you. Mas hindi ako included doon. Pakulong niyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Okay, now do you... The ICI, I dare the ICI to go to Ilocos Norte. Di makaporma si Karen. Doon sa sinasabi nila na project ng Satrap, lahat imbisigan nila. I'm very sure. Okay. Makakalukuhan yung puro panira yung sinasabi nila 517 billion. Okay. Wala yun. Kung meron ba na yun, matagal na namin natapos yung bypass road. All right. So I think you're giving out many points here, but do you have any proof of link to Malacanang? Problema ngayon, ang problema natin, not only public works and highways, napakarami. Ngayon, pupunta na sa iba, hindi na matatapos to. Flood control, nandiyan na yan, aliwanag. Tanda na rin kasi ito si Manong Chavit no? Hindi na matatapos ito kung lilipat nyo sa ibang ano ba rin? Hindi niya naintindihan yung sinabi ni Karen. Nandiyan na yan eh. Tapusin na nila, may witnesses na. Ngayon, ang sabi nila, pumunta si Speaker Martin Romualdez sa ICI. Kung magsabi siya ng totoo, solved na. Alright. Sinungaling siya, wala, niloloko na ng taong bayan. Okay. But then people might think now you're diverting the issue to former Speaker Martin Romualdez. Because I think the issue at the end of the day is still the bypass road in your province, and that's Satrap. I'm challenging everybody. You can go now, check it. Bigyan ko pa sila ng 1 milyon. Okay. Pwede sila nakita na nakalukuhan doon. All right. On that note, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, thank you so much for joining me today, sir. Thank you. Wala po mangyayari sa ating bansa kung hindi tuloy ito. Ang liwanag na ito nakalukuhan, mas grabe ito kaysa nangyari sa tatay niya noong araw. Nung tatay niya noong araw, nakalagay sa Guinness Book of Records, greatest robbery of government. Dapat, nung sinulungan ko sila, akala ko nilinisin. Mas worse ngayon, ghost project na. Ghost project, dapat masolve yan. Hindi pwedeng palapakin. Yan ha. So yun no, mga pahayag ni Manong Chavit at medyo nagkagirian sila ng konti ni Karen Davila. Yung nga lang no, kung mapapansin nyo dito, medyo malayo minsan yung sagot ni Manong Chavit sa mga katanungan. Pero yung sagot, yung mga sinasabi niya naman is talagang diretso naman at totoo naman yun. Yung kanyang mga sinasabi mapatungkol dito kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez at dito nga sa tatay nito na yun nga, sumira ng Book of Record nung pinaka-corrupt na administrasyon sa kasaysayan ng mundo. Mundo ha, hindi lang Pilipinas. Ngayon, mas titriplihin ata ni Marcos Jr. ang ginawa ng kanyang ama na pagsira sa Book of Record. Parang titriplihin niya, gagawin niyang Book of Record Earth na. Book of Record of Earth na yan, ang history niya, ng record niyan. So dito may isa pang interview dito na nakita ko lang. So ito panoorin din natin. Heto na, sinabi na ni Manong Chavit Singson. Di ko lang kung ano to. So pakinggan natin. Ba nakikita ang senaryo na magkakaroon ng martial law? If worse comes to worse. Martial law. Manong Chavit, hindi mo nabanggit kanina si Martin Romualdez na ang sabi nga ni Amy is parang hawak sa leg si BBM kaya hindi makakita. Naniniwala ka ron? Naniniwala ako doon. Naniniwala po ba kayo? Kasi may mga lumulutang na may tandem sa 2028 Sara Amy Marcos. Tandem. Pero posible yan. Sino po sa mga kilala niyo sa showbiz industry ang lumalaban sa korupsyon?
Halos sa lahat naman. May specific names po. Halos sa lahat. Si Vice Ganda, nakita ko na ng bubura. Oo. Manong Chavit, parang ang laban ngayon parang hindi na isahan lang, parang nilalagyan ng kunay na between GDS supporters and BBM supporters. Anong mas isa celebrity, anong opinion niyo tungkol doon? Well, hindi dapat magkaisa tayo lahat, hintuan to mga katiwalian na ito. Wala tayong pupuntahan. Instead of progress, baliktad. Mahirap na po yun. At naka-record na ng bumabagsak na ekonomiya natin. Kumbaga sa London, London Bridge This is falling down. Manong Chavit, isa pa, hindi mo ba nakikita ang senaryo na magkakaroon ng martial law? If worse comes to worse. Martial law, matatagal din sila. Hindi tatagal. Ayaw ang taong bayan ng martial law. Natutuwa sila nung una. Manong Chavit, hindi mo nabanggit kanina si Martin Romualdez na ang sabi nga ni Amy is parang hawak sa leg si BBM kaya hindi makakita. Naniniwala ka ron? Ay, wala ako doon. Napaka-powerful. Ikaw nagsabi niya lang. Di ba? Napaka-powerful para makontrol ang isang presidente. So Manong, dahil sa status ng ekonomiya po natin yan, hindi nyo muna itutuloy yung pagdadala dito ng mga K-pop stars na plano nyo po dati? Di ba balak niyo po dito po mag-shoot ng Yes. part 3? Sabi nga, natatakot na sila sa nangyayari. Sayang naman. Sana. Lahat. Si Sayang naman. alam po nila ang nangyayari. Magtatayo ka dito ng parang Hollywood Parang Sayang. Ano po nangyari? Nagpos po lahat. Pati yung mga funding ng Korea, nagpos po na lahat. Pero may communication pa po kayo kay Mission Lee. Oo, kaibigan ko yan. May reaction siya sa nangyayari dito. May reaction siya. Pag-usapan niyo. Kailangan tumahimik muna ako. Sabi niya. Kailangan maging stable muna ang Meron pang isang Hollywood star na gusto mo shooting dito, si Prestista. Bandam. Si Bandam, kagali naman para kumita. So parang ano lang to, no, kwento-kwentuhan lang. So mabalik tayo dun ulit sa kanina sinasabi ni Manong Chavit patungkol dito kay Marcos. At doon, hindi ko lang alam bakit hindi sa bagay gawain naman na talaga to ng administrasyon na kapag binanatan sila, unang-unang gagawin nila kakasuhan. Pagkatapos nilang kasuhan, nahahanapan nila ng butas na pwede nilang ma-divert nga naman yung issue dun. So hindi rin natin alam kung kasi di ba, nagbabayad nga si Manong Chavit ng 5 million. Dito nga 1 million, no? Kung may makikita daw na problema doon sa sa kanilang project. No? So naghahamon. So ibig sabihin yan, kung ganyan, nahandang gumasto si Manong Chavit para lang mapatunayan ng iba dyan na wala siyang nilalabag or walang korupsyon na nangyayari doon sa project nila. No? So, yun ay isang diversional nga naman talaga na tactic. Tsaka yan ay palaging ginagawa ng tawag dito, palaging ginagawa yan ng administrasyon. At ayun nga pala, mega live shoutout sa Rappler na palagi akong pinafact check. Para sa kaalaman mo lang, Rappler, okay naman sana na i-fact check mo ako, pero i-fact check mo rin yung mga vlogger ni Marcos. Fuck you kayo. Putang inang Rappler na to, laging nakatutok sa channel ko. Alam nyo na ngayon kung bakit bumababa yung yung views natin kasi may mga tinatrabaho kasi to eh. Pero okay lang yan, tuloy-tuloy lang tayo. Sige lang. Panapanahon lang yan. Tanginan nyo pag nakabalik kami, iyak kayo sa amin. So yun mga Banoteros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa interview ni Manong Chavit Singson at dito ni Karen Davila na medyo nagkaroon ng konting kurutan. Pero feeling ko naiinis doon kanina si nabuburyo si Karen Davila. Ayaw niya ng ganun eh. Kilala naman natin si Karen Davila, medyo may pagka talaga yan, may pagka real talk, diretso.
Oo, tsaka maganda naman yung gano'n na talagang direct to the point ang pagtatanong. So yun, ano man yung ang inyong komento, i-comment nyo na lang po dyan sa baba at pakisama na rin po ang pag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.